Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ibinalik na ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang ilang armas na nakuha mula sa mga nasawing SAF Commando. 3 linggo makalipas ang bakbakan sa Mama Sapano. Pagpapakita raw ito ng sinseridad ng MILF tungo sa isinusulong na usapang pangkapayapaan. Pero higit sa mga baril, mga kapuso, hinihintay din ngayon na magiging hakbang ng MILF sa mga miyembro nilang mapapatunayang sangkot sa nangyaring madugong engkwentro mula sa awang Maguindanao. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Mel, Mike, Vicky, matapos ang turnover kanina dito sa 6th IDEA Headquarters, ay isa pang baril ang naihabol na may turnover sa CCCH at sa militar mula naman sa MILF. Umaasa naman ang mga stakeholders dito na madagdagan pa ang bilang ng mga isusuling baril na nakuha ng mga sa mga SAF Commando sa Mama Sapano. Sa itsura pa lang makikitang gamit ang mga baril na ito ng mga Elite Special Forces Unit, isang Minimi Light Machine Gun, isang M60 caliber machine gun at 14 na M4 Fefrance Special Operations Assault Rifle. Ang isa pa rito, kumpleto ng makabagong holographic scope, laser designator at tactical flashlight. Ang iba naman may nakakabit pang grenade launcher. Pero ang isang isinoli upper assembly na lamang ng M4 rifle. Ayon kay MILF Peace Panel Chairman Mohagir Iqbal, hindi madali ang naging pakiusapan para maisoli ang naturang mga baril, lalo pat namatayan ng 14 ang MILF Base Command na nakabakbakan ng mga pulis. Some people would think that this is unthinkable, but as I said, we are willing to travel the extra mile just to ensure that the peace process would proceed and that there would be peace in Mindanao. Kung ihiwalay ang mga grenade launcher, kabuang 19 na armas ang ibinalik ng MILF. Pero sa inventaryo ng PNP SAF na nakuha ng GMA News, aabot sa 63 ang kanilang mga nawawalang baril. Ang kabuoang halaga aabot sa mahigit 27 milyon pesos. Sabi ng MILF, patuloy pa rin umano nilang pinakikiusapan ng iba pa nilang miyembro na posibleng may hawak pa ng mga baril at iba pang gamit ng SAF na i-turnover na ito sa pamunuan ng MILF. Ito na raw ang unang pagkakataon na may ganito karaming baril ang isinole ng MILF mula sa isang engkwentro. Ang tendency ng tao, pero pag mayroon siya nakuha ng isang bagay na mahalaga, tinatago yan. Di ba? So I am not discounting na mayroon pang natitira dyan na hindi pa na-account. We accept this clear signal of the willingness and determination of the MILF to sustain our precious gains. Bukod sa mga baril, ipinanawagan din noon ni Senador Alan Peter Cayetano sa MILF na ipakita ang kanilang sinseridad sa usaping pangkapayapaan sa pagsuko ng mga miyembro nilang kasaling ito sa bakbakan sa Mama Sapano. Sinabi nilang MILF noon handa silang gawin ito, pero kailangan daw muna nilang tapusin ang kanilang investigasyon. Pero hindi raw ito simpleng usapin. The MILF is not an ordinary armed group. It's a non-state actor. And as a non-state actor, it is covered by a certain laws that is applicable to other conflict situation models throughout the world. Yung katanungan natin dyan, ano po bang kaso kung ang sitwasyon na nangyari ay sagupaan sa pagitan ng iba't ibang armadong grupo ay non-state actors? May iba pong konsiderasyon in terms of the legal regime that you will use in determining possible ang mga accountabilities. Nilinaw rin ngayon ng MILF ang mga kumakalat na mga mali umanong impormasyon tungkol sa paghahanda raw nila para sa all-out war, oras na di mapirmahan ng BBL. Ang masasabi ko rito, walang katotohanan yan. It's just simple and pure trabaho na yung mga walang magagawa, yung mga warmongers. Mula sa 6th Infantry Division Headquarters, dadalhin ang mga armas sa Maynila kung saan ito iti-turn over ng militar sa PNP. Bago ibiyahe kanina, in-inspection ito ng mga miyembro ng SAF at Scene of the Crime Operatives o SOCO. Si PNP OIC Leonardo Espina, nagpasalamat naman sa pagsoli ng ilan sa gamit ng kanilang mga pulis sa pamamagitan ng OIC ng PNP ARM. From his message, sir, sa lahat, nagpapasalamat siya sa leadership ng MILF, sa AEP, sa Peace Panel under Secretary Dilis na mangyayari itong activity ngayong araw po na ito. Sa pulong balitaan, binigyang pugay naman ng AFP ang papel ng GRP at MILF Committee on Cessation of Hostilities at ng International Monitoring Team para maisakatuparan ng ceasefire bagamat inabot na ito ng hapon. We should also salute them because if we have SAP 44, we also have SAP 29. These people were saved by the IMT
21 or 28 of them who were members of the SUP-84, they were able to save. Mike, bukod sa MILF ay nakiusap din si GRP Peace Panel Chair Professor Ferrer sa sino mang sibilyan na may hawak pa ng baril ng mga SAF na isoli na ang mga ito sa mga otoridad. Ang Malacanang naman, Mike, ay hindi pa raw kontento sa pagsusoli ng baril ng MILF. Bukod dito ay makatulong din daw dapat ang MILF sa pagtunton sa teroristang si Basit Usman at ang pagpapanagot sa kanilang mga tauhan oras na mapatunayan sa kanilang investigasyon na sangkot ang mga ito sa brutal na pagpatay sa mga nooy buhay pang miyembro ng PNP SAF. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.